magtanong, sapagkat di natin talos ang pagbabalik ni Jesus. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon na sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Huwag kayong matakot, munting kawan, sapagkat kinalulugod ng inyong Ama na ibigay sa inyo ang kaharian. Ipagbili ninyo ang inyong ari-arian at mamigay kayo sa mga dukha. Gumawa kayo ng mga lukbutang hindi naluluma at mag-impok ng kayamanan sa langit na hindi nakukulangan, sapagkat dooy walang makalalapit at magnanakaw at walang makapaninirang tanga. Sapagkat kung saan naroon ang inyong kayamanan, ay naroon din naman ang inyong puso. Maging handa kayo at sindihan ang inyong mga ilawan. Tumulad kayo sa mga taong naghihintay sa pag-uwi ng kanilang Panginoon mula sa kasalan para pagdating niya ay mabuksan agad ang pinto. Mapalad ang mga alipin na abutang nagbabantay pagdating ng kanilang Panginoon. Sinasabi ko sa inyo, maghahanda siya, padudulugin sila sa hapag at maglilingkod sa kanila. Mapapalad sila kung maratnan niya silang handa. Dumating man siya ng hating gabi o madaling araw siya dumating. Tandaan ninyo ito, kung alam lamang ng puno ng sambahayan kung anong oras darating ang magnanakaw, hindi niya pababayaang pasukin ang kanyang bahay. Kayo may dapat humanda, sapagkat darating ang Anak ng Tao sa oras na hindi ninyo inaasahan. Itinanong ni Pedro, "Panginoon, sinasabi po ba ninyo ang talinahagang ito para sa amin o para sa lahat?" Tumugon ang Panginoon, "Sino nga ang tapat at matalinong alipin? Hindi ba siya ang pamamahalain ng kanyang Panginoon sa sambayanang ito upang magbigay sa ibang mga alipin ng kanilang pagkain sa karampatang panahon? Mapalad ang aliping iyon kapag dinatnan siyang gumagawa ng gayon pagbabalik ng kanyang Panginoon. Sinasabi ko sa inyo, pamamahalain siya ng kanyang Panginoon sa lahat ng ari-arian nito. Ngunit kung sabihin ng sarili ng aliping iyon, matatagalan pa bago magbalik ang aking Panginoon, at simulan niyang bugbugin ang ibang aliping lalaki at babae, at kumain, uminom at maglasing. Darating ang Panginoon ng aliping iyon sa araw na hindi niya inaasahan at sa oras na hindi niya alam. Buong higpit na parurusahan siya ng Panginoon at isasama sa mga di tapat. At ang aliping nakaalam ng kalooban ng kanyang Panginoon, ngunit hindi naghanda ni sumunod sa kalooban nito, ay tatanggap ng mabigat na parusa. Ngunit ang aliping hindi nakaalam ng kalooban ng kanyang Panginoon at gumawa ng mga bagay na nararapat niyang pagdusahan, ay tatanggap ng magaang na parusa. Ang binigyan ng maraming bagay ay hahanapan ng maraming bagay, at ang pinagkatiwalaan ng maraming bagay ay pananagutin sa lalong maraming bagay.
Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo po muna ang lahat. Kailan tayo huling umamin? Kailan kayo huling umamin sa inyong asawa? Kailan kayo huling umamin sa inyong ginawang hindi maganda, halimbawa, sa inyong magulang? Kailan kayo huling umamin sa inyong pagkakamali? Natatandaan pa ba po natin? Kailan? Ang problema po sa atin ay ang hindi pag-ako sa kasalanan. Tayo mga Kristiyano, una, alam natin kung ano ang masama, alam natin kung ano ang mabuti. Ngunit ang problema po sa atin ay ang hindi natin magawang aminin o akuin kung ano man ang narariyan. Pag may nagawa halimbawang mali, na bisto, ano ang gagawin natin? Magtuturo, magbibintang, o kaya deny to death. Putulin mo na ang daliri niyan, hindi aamin yan. Ang problema po sa atin, kaya siguro hindi tayo makausad-usad, hindi tayo umunlad-unlad, kung bakit parang ang pakiramdam natin ay parang nasasakal tayo at ang bigat ng ating kalooban, na kung minsan nakakaramdam tayo ng mabigat na pasan-pasan sa ating balikat, kung bakit napakabigat ng buhay, ay dahilan sa hindi natin pag-ako o pag-amin sa ating kamalian. Matagal-tagal na kayong hindi nagkakapansinan ng inyong kaanak. Matagal na kayong hindi nakikita ng iyong matalik na kaibigan. Bakit? Wala isa man sa inyo ang umaamin sa kanyang pagkakamali. Nahihirapan tayong akuin ang ating pagkakamali. Kaya tumatagal ang mga sigalot, tumatagal ang alitan, tumatagal ang napakalamig na pagtrato sa bawat isa. Kung bakit lumalalim ang away, ay dahil walang gustong umamin. Maikwento ko lamang po. Nung ako ay high school, second year high school, nakaaway ko yung katabi ko. Nung nag-away kami, tanong kami nung teacher namin, sino ba ang nanguna sa inyo? Sabi ko, siya po. Binatukan ako. Tinanong yung katabi ko, sino nauna sa inyo? Siya po. Binatukan ako. Tumagal po iyon hanggang nung kami ay third year high school. Ako ay dahil sa isang kaso, ako ay pinapunta sa guidance counselor. Kinausap ako nung aking guidance counselor ng masinsinan at napalumbot niya ang aking puso. Pagkatapos niyang kausapin ako, bumalik ako sa aking kwarto, sa classroom. Nakita ko yung nakaaway ko, 1 taon na ang nakararaan. Dahil siguro sa narinig ko dun sa aking guidance counselor, nilapitan ko siya pagkatapos ng klase at ako ay nag-sorry sa kanya. Sabi ko, mali ako. Ako ang nauna. Nagulat ako sa sinabi niya. Bakit? Ang sabi niya, hindi. Ako ang nauna. Maliwala kayo sa hindi, yung katabi kong iyon na nakagalit ko nung second year high school ko, ay BFF ko hanggang ngayon. Mga anak niya, inaanak ko.
family friend na siya, bahagi ng aming pamilya. Malapit ang aming pamilya. Siya ang aking best friend for life. Nagsimula dahil sa pag-amin. Marami po sa atin ganoon. Hindi natin magawang aminin ang pagkakamali. Bakit? Siguro dahil masyado tayong insecure. Akala natin, pag inamin natin yung pagkakamali natin, ay bababa yung ating dangal. Akala natin, pag umamin tayo sa pagkakamali natin, iinsultuhin na tayo for life. Hindi po nakabababa iyon. Sabi nga ng ilan, ang tunay na tanda ng isang matapang na tao, mataas ang tingin sa sarili, ay yung taong kayang aminin ang kanyang pagkakamali. May mga tao po ba na dapat nating lapitan at aminin yung ating nagawa once and for all? Pero alam po ninyo, may isang bagay pa, ang kaparehong malubhang pagkakamali sa ating mga mananampalataya. O sabihin na natin sa atin ding mga Pilipino. Ano yon? Hindi lang natin kayang akuin ang pagkakamali, hindi rin natin kaya pong akuin ang responsibilidad na gumawa ng mabuti o tama. Ulitin ko po. Ang diferensya po sa atin ay hindi lang yung hindi natin kayang akuin ang mali, ayaw din nating akuin ang tama. Ayaw nating aminin kung ano ang ating kasalanan, ayaw din nating aminin ang dapat gawing kabutihan. Tingnan niyo po yung Ebanghelyo. Sinabi ng Panginoon, kailangan kayo ay magbigay. Kailangan kayong magbigay sa mga nangangailangan. Kailangan kayong magtiyaga sa panahon ng kagipitan. Maging tapat kayo. Magbantay kayo. Maghintay kayo sa darating na Panginoon. Yun ang habilin ng Panginoon. Sumagot ang Pedro. Ang sabi ni Pedro, Panginoon, yung pong sinasabi ninyo na gumawa ng kabutihan, magbigay, yung magtiyaga sa panahon ng kagipitan, yan po ba ay para sa amin, mga alagad na pinili nyo, o para sa lahat? Yan ang tanong ni Pedro. Anong ginawa ng Panginoon? Sinagot ba ng Panginoon yon? Hindi niya sinagot. Hindi niya sinagot kung sino dapat ang gumawa ng kabutihan, pagtulong at pagiging matiyaga. Ibig sabihin, ang gustong ipahiwatig ng Panginoon, ito ay para sa lahat. Hindi ang paggawa ng kabutihan, pagtulong, hindi lang sa mga relihiyoso, sa mga pare, madre. Ang paggawa ng kabutihan, ang paglilingkod, hindi lamang sa mga church workers and volunteers. Hindi lang yan para sa mga relihiyoso, malalapat sa Panginoon. Ang tungkuling magbigay, hindi lamang dun sa mga taong may kakayahang magbigay, sa mga may kaya, sa mga mayayaman. Ang paggawa ng kabutihan, hindi lamang sa iilan. Ito ay para sa lahat. Kaya nga ba, sinasabi ko, ang diferensya po sa atin, hindi lang yung hindi natin kayang aminin ang pagkakamali, ayaw rin po nating tanggapin din ang hamon ng paggawa ng kabutihan. Ayaw rin natin noon. Para lang yan sa iilan, hindi yan para sa akin. Yun ang problema po sa atin. Sinasabi sa Panginoon sa atin, maglingkod kayo, magbigay kayo, magpatawad kayo, tumulong kayo, magpakumbaba kayo. Pero lagi nating pag ganoong mga bagay, inihihiwalay natin ang ating sarili. No? Hindi sa akin yan, para sa kanila. Hindi ko kayang maglingkod, hindi ko kayang magsalita ng kabutihan, hindi ko kayang magsalita ng katotohanan. Sa kanila yan. Again, tinuturo na uli natin ng iba. Alam po ninyo, ginagawa natin sa misa?
Alam nyo ginagawa natin sa misa? Tinuturuan natin ang sarili nating umako sa kasalanan at umako sa kabutihan. Sa bawat sandali na sumasagot tayo ng amen. Amen. Amin. Akin. Amen. Ibig sabihin, oo. Matatag na oo, maliwanag na to oo. At paninindigan kong oo. Yan ang ibig sabihin po ng amen. Kaya kanina, sabi natin, kaawaan lang tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. O, yun. Inaamin po natin, may kasalanan tayo. Kapag nagdarasal tayo, ito ay aming inihiling sa ngalan ni Jesus na aming Panginoon, tinuturuan tayong sa misa, kung tayo nakakailang misa at hindi na natin mabilang ang misang dinadaluhan natin, dapat po, habang nagtatagal, natututo tayong umako. Ako, umako. Aminin yung pagkakamali. Akuin ang responsibilidad o pananagutan na gumawa ng kabutihan. Yung po ang ginagawa nating pagsasanay sa misa. Kaya po isang malaking kabalintunaan kung ikaw ay palasimbat, nagmisisimbat, nagmimisa, pero katagal-tagal na, hindi ka pa rin marunong umako sa iyong responsibilidad at hindi mo kayang aminin ang iyong pagkakamali. Isang malaking irony, kabalintunaan. Tingnan niyo po yung ating mga confessional box. Yung kumpisala natin yan. Yan po ay lugar na kapag kayo lumalapit sa sakramento ng kumpisal, yan po ay lugar na nagtuturo sa atin na umamin. Minsan nahihiyang pumila yung iba sa kumpisalan. Pero hindi ba dapat nating hangaan kesa maging kahihiyan? Na kapag ikay nakapila sa kumpisalan, ipinapakita mo sa mundo at hindi mo ikinahihiya, inaako ko, inaamin ko na ako ay nagkasala. At inaako ko rin na pagkatapos ng sakramento ng kumpisal na ito, lalo akong magsusumikap na maging mabuti, maging tapat. Amen? Nawa, Panginoon, ang dasal natin ngayon sa misang ito, Lord, turuan mo po akong umamin ng aking mga nagawang pagkakamali sa harap mo at sa harap ng tao. At Panginoong Jesus Nazareno, turuan mo rin po akong akuin ang misyon, ang iyong paanyaya at hamon na gumawa ng kabutihan.